Hello everyone, good morning po sa inyong lahat and we welcome you sa GTCC Online Church Service. Para po sa umagang ito, tayo po ay magkakaroon ng pag-aawit, pananalangin at pakikinig ng salita ng Panginoon. At espesyal po yung magiging service natin ngayon dahil makakarinig po tayo ng mga short talks na mula sa ating mga kapatid. Para po sa mga guests, mga members na nandirito, kayo po ay welcome and we hope na mabless po tayo sa ating gawain sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay patuloy na mananambahan na naman po tayo sa ating Diyos na buhay. Samahan niyo po ako na manalangin sa umagang ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa umagang ito dahil patuloy po na kahit po may pandemic ay patuloy po na ginagabayan niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat dahil inilalayo niyo po ang bawat isa sa amin sa COVID-19 at dalangin ko po ang aming pastor sa umagang ito na patuloy na bibigyan niyo po siya ng patuloy na karunungan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo upang ang salita mo, Panginoon, ay patuloy na maibahagi niya ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon ko. Marami pong salamat. Patuloy na pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa mga kapatiran. Pagpalain niyo po ang pamilya ni Pastor Egay. Marami pong salamat. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Unang Hari, Kabanata 11, mga talata 9 hanggang 18. 1 King, chapter 19, verse 9 to 18. Kinausap ni Yahweh si Elias. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elias? Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bungangan ng kuweba. Narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Elias, anong ginagawa mo rito? Sumagot siya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang po ang pinaglingkuran ko sa tanang buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa ilan na malapit sa Damasco. Pagkatapos, pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria, at si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga-Abel Mehola bilang propeta na hahalili sa iyo. Ang makaligtas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu. Ang makaligtas naman sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Ngunit 7,000 sa Israel ang ililigtas ko. Ang mga taong hindi lumuluhod kay Baal ay hindi humahalik sa kanyang imahen. Ito po ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na awitan at papurihan ng Diyos sa oras na ito.
Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan ng nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kabutihan mo, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin.
Purihin ang Diyos sa umagang ito at tayo po ay maglilingkod muli sa Diyos. At pag sinabing paglilingkod, hindi lang yung gumagawa. No? Minsan kasi nang nabubuo sa ating isipan, yung paglilingkod merong ginagawa. Kasi yan, tila bagay, yan yung konsepto natin sa Pilipino na meron tayong kasama sa bahay, siya yung naglilingkod, siya yung gawa ng gawa. Pero sa Biblia, ang paglilingkod, yung gumagawa at saka yung sumasamba. At yung sa pagdating sa church, dahil ito ay worship service, ito ay church worship service, tayo sumasamba sa Diyos at yun ang paglilingkod natin, yung pagsamba natin sa Diyos. At kapag tayo naglilingkod o sumasamba sa Diyos, anong dapat na meron tayong saloobin o attitude? Pagpapasalamat, tama yun. Meron tayong thankful heart. Ano pa? Meron tayong pagpupuri sa Kanya. Ano pa? Meron tayong talagang diwa ng pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Tama yung mga yan. Pero alam niyo, minsan nawawala sa atin yung pagiging excited. Wala yung excitement. No? Maawit tayo ng masayang awit, pero doon lang tayo tila baga excited o kaya tila baga masaya kapag umaawit ng masayang awit. Pero hindi dapat ganoon. Nasa loob tayo ng church, bago pa magsimula ang church, hanggang sa matapos ang church, dapat meron tayong excitement sa Panginoon. At dapat sa church natin, mabuo yung ganong kultura. At dapat tayong mga leaders, yung ina-address ko ngayon, yung mga leaders, no, akayin natin ang ating iglesia sa ganitong diwa na merong pagiging excited lagi tuwing worship service. Hindi yung mahaba ang muka. Minsan, kaya din ganun ang diwa ng iglesia, no? Sa simula pa lamang yung magsisimula ng gawain, halimbawa yung MC o kung sino man na magsisimula ng gawain, mahaba ka agad ang mukha niya. Malungkot agad yung mukha niya, kaya hanggang sa matapos ng service ganun. Pero iwasan natin, dapat maging excited tayo sa Panginoon, merong galak, merong sigla. At yun ang dapat na mabuo sa atin sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na masayahin. God is a happy God, no? Si Kristo, siya ay masayahing Kristo. Minsan akala natin si Kristo seryoso lagi. Hindi ganoon ang Panginoon. Siya ay masayahing tao, siya ay masayahing Diyos. Kung pag-iisipan niyo yung mga minsan kung paano magturo ang Panginoon, minsan meron siyang mga hugot na pag-iisipan niyo, meron siyang mga hugot na nakakatawa din. Lalo-lalo na pag nakikipag-enkwentro siya sa mga Pariseo. Kaya ang diwa natin ay dapat merong joy, merong excitement sapagkat yan ang gusto ng Diyos sa atin. At tamang-tama yan sa topic natin ngayong umaga. Why you should not worry. Pagpapatuloy natin yung ating series sa ating Sermon on the Mount, the series. At ang topic natin ngayong umaga ay why you should not worry. Why you should not worry. Bakit hindi ka dapat mag-alala o bakit hindi ka dapat mabalisa? At ito ay isang mahalagang paksa para sa atin, lalo na sa panahon natin, maraming pangit na pangyayari sa ating paligid, maraming nagaganap na hindi maganda, pero tayong mga tagasunod ni Kristo, dapat meron tayong joy, meron tayong excitement sa ating buhay sapagkat tayo ay mga tagasunod ng Panginoon. At mamaya, babanggitin pa natin yung iba dyan. Pero bago yun, basahin muna natin ang ating teksto ngayong umaga. At yan ay nasa Matthew chapter 6. Matthew 6, chapter 6, verses 24 hanggang 34. Mateo, kabanata 6, mga talata 24 hanggang 34. At babasahin ko sa Filipino Standard Version. Ganito ang sabi doon. Walang taong maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhiin niya ang isa at mamahalin naman ang pangalawa. O kaya magiging tapat siya sa isa at hindi igagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Kaya't sinasabi ko sa inyo, therefore I tell you, huwag ninyong ikabalisa ang inyong ikabubuhay. Kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, ni ang inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid.
Hindi sila nagtatanim o gumagapas o nagtitipon sa kamalig, gayon may pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba mas mahalaga kayo kaysa kanila? At sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay nakapagdaragdag ng 1 oras sa haba ng kanyang buhay? At bakit nag-aalala kayo tungkol sa pananamit? Masdan ninyo ang mga iligaw na bulaklak sa parang. Lumalaki sila nang hindi naman nagpapagal ni humahabi ng tela. Gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagbihis ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon nga binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay ngunit bukas ay inihahagis sa kalan, kayo pa kaya ang hindi niya bihisan? Kayong mahina ang pananampalataya? Kaya't huwag kayong mabalisa at magtanong, ano ang aming kakainin o ano ang aming inumin o ano ang isusuot namin. Sapagkat ang mga bagay nito ang pinagsisikapang makamtan ng mga hintil at nalalaman ng inyong ama na kailangan ninyo ang mga ito. Subalit, pagsikapan muna ninyong matagpuan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kaya't huwag kayong mag-alala para sa araw ng bukas, sapagkat mag-aalala ang bukas para sa kanyang sarili, sapat na para sa buong maghapon ang mga alalahanin nito. Tayo ay sumandaling manalangin. Amang Diyos, salamat po ng marami sa inyo, sa pagiging Diyos namin, sa pagiging Ama namin na nasa langit. Sapagkat wala kaming ibang nais na maging Diyos, wala kaming ibang nais na maging Ama na kinikilala namin bilang Diyos, kundi Ikaw na mabuting Diyos namin. Salamat po ng marami. At ngayong umaga, turuan po ninyo kami at paalalahanan tungkol sa mga praktikal na bagay na dapat naming tagalayin bilang mga tagasunod ni Kristo. Amin pong inahabilin sa inyo ang bawat sandali na susunod pa, Panginoon, na kayo ang maluwalhati at kayo rin ang pumatubay sa amin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Alam niyo ang labis na pag-alala ay o yung worry, no? Ay isang mapanganib na kalagayan ng isipan ng tao. Ito ay maaaring mauwi sa ilang uri ng sakit o maaaring mauwi sa kamatayan. Mayroong mga taong dahil sa sobrang pag-alala o worry ay nagkakaroon ng nervous breakdown. Yun ay dahil sa labis na pag-iisip at pagkabalisa. Meron ding mga tao na nagkakaroon ng insomnia, hindi makatulog dahil sa labis na pagkabalisa o pag-alala o worry. Meron ding mga tao na nawawala sa katinoan dahil din sa bagay na ito. At wala sa atin ang nagnanais na magkaganon, di ba? Meron ding mga tao na dahil sa sobrang pag-aalala sa buhay o sa magiging kalagayan ng buhay sa hinaharap ay mas pinipili ang magpatiwakal o magpakamatay. Grabe ang dulot ng pag-aalala o sobrang pag-aalala. Hindi biro ang dinudulot nito sa buhay ng tao. At sa mundong ito, maraming ganyan. Marami ang nag-aalala, sobrang nag-aalala sa maraming bagay. Sobrang pagkabalisa. Pero ano ba ang pagkabalisa o ang pag-aalala o ang worry? Sabi ng isang webpage, no? Sabi niya, worrying is feeling uneasy or being overly concerned about a situation or problem. Ang pagkabalisa raw ay ang di pagkapalagay ng isip o ang pagkadama ng lubhang pag-aalala tungkol sa isang sitwasyon o problema. Yun ang isang larawan o
kahulugan, definisyon ng worry o pag-aalala. Sabi naman ng isang kilalang pastor at manunulat na si Charles Swindoll, worry is an inordinate anxiety about something that may or may not happen or may not occur. Worry is an ordinate anxiety about something that may or may not occur. Ang pagkabalisa o pag-aalala ay ang labis na pagkabahala tungkol sa isang bagay na maaaring maganap o hindi. Yun ang pag-aalala. Sobrang pag-aalala o sobrang pag-intindi sa isang bagay na maaaring maganap, maaari ding hindi. Sabi ni Jack Swindoll. Pero hindi lahat ng antas ng worry o pag-aalala ay masama. Ang labis na pag-aalala o pagkabalisa ang masama. Pero ang kaunting pag-aalala ay hindi masama. Sa katunayan, ang kaunting pag-aalala ay maaaring makatulong. Ito ay isang normal na reaksyon ng isang tao sa ilang nakababahalang pangyayari. At sabi nga, maaaring makatulong ang kaunting pag-aalala sa isang tao. Halimbawa, kung ikaw ay mayroong school examination, halimbawa, sa darating na Miyerkules, no? At ikaw ay nag-aalala na baka ikaw ay bumagsak doon sa examination na yon. Ang kaunting pag-aalala tungkol dyan ay mag-uudyok sa'yo na mag-aral ng maigi, maghanda ng mabuti para doon sa nalalapit mong school examination. So, yung kaunting pag-aalala ay hindi masama. If you are taking a long drive, for example, no, bibiyahe ka sa malayo at medyo nag-aalala ka na baka magka-aberya ang sasakyan mo, yung kaunting pag-aalala na yon ay tutulong sa iyo para kumilos ka na silipin o i-check ang mga mahalagang bahagi ng sasakyan mo para sa gayon ay malayo ka sa aberya. So, yung kaunting pag-alala ay hindi masama. Sa katunayan, ang kaunting pag-alala ay makapagliligtas pa nga ng buhay. Halimbawa, mayroong isang maliit na bata na umakyat sa mesa, at nakita mo, at ikaw ay malayo. At yung kaunting pag-alala mo na baka mahulog siya ay mag-uudyok sa iyo ng takbuhin yun para kunin yung bata mula doon sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa konting pag-aalala, nailigtas mo yung bata. Actually, dito sa amin, sa Inverness, meron isang matandang Pilipina rito na ang tawag namin ay Ate Virgie. At si Ate Virgie ang nagpasok sa akin sa unang-unang trabaho ko dito sa UK. Wala pa ako dito, meron na siyang nakahandang trabaho sa akin pagdating ko. So, meron akong utang na loob dun sa matanda na yun. May isang pagkakataon na si Ate Virgie ay hindi nakikita ng mga Pilipinong kapitbahay niya doon sa kanilang lugar, Ngayon, may isang Pilipina rin na halos magkaedad sila. Tawag namin Ate Ampi. Itong si Ate Ampi ay nag-alala kay Ate Virgie bakit hindi siya lumalabas ng bahay sa ilang nakalipas na araw. Dahil doon, sa kaunting pag-alala ni Ate Ampi, kay Ate Virgie, sinilip niya yung bahay ni Ate Virgie. Ibig sabihin, sinilip niya sa bintana kung naroon si Ate Virgie o baka wala, baka nag-bakasyon. So pagsilip niya, nakita niya si Ate Virgie na nakaupo doon sa sopa pero nakalugmok. Kaya dali-dali nila binuksan yung pinto at tumawag sila ng ambulansya. At nailigtas nila sa hindi magandang kalagayan si Ate Virgie. Pero kung halimbawa si Ate Ampi ay nag-isip na bakit ako mag-aalala kay Ate Virgie, kay Virgie kasalanan ng mag-worry, di ba? Halimbawa ganun. Kasi iniisip natin lagi kasalanan ng mag-worry. Pero sabi ko ang konting worry ay hindi masama.
Kung ganun ang naging kaisipan ni Ate Ampi na, bakit ba ako mag-worry? Kasalanan ng pag-worry, kasalanan ng pag-aalala, pagkabalisa. At hindi niya sinilip si Ate Virgie. Ano na ngayon ang kalagayan ni Ate Virgie? Baka wala na si Ate Virgie sa mundong ito. Kaya ang konting pag-aalala ay hindi masama. At hindi ang ganitong pag-aalala o worry ang sinasabi ni Jesus. Ang worry na sinasabi ni Jesus ay ang labis na pag-aalala o pagkabalisa ukol sa isang bagay o sitwasyon na tila ba hindi ka worshiper ng isang mabuting amang na nasa langit. Yun ang worry na binanggit ng Panginoon dito na hindi dapat na taglayin ng sinumang tagasunod ni Kristo. Pero bakit nag-aalala ng sobra? Bakit nag-aalala ng labis ang tao ukol sa kanyang buhay? Anong dahilan? Ang sobrang pagkabalisa ukol sa mga bagay sa buhay ay dulot ng pagkahumaling ng isang tao sa paglilingkod niya at pagiging kontento niya o pagiging sapat niya sa mga material na bagay, lalo na sa salapi. Nangyayari ang labis na pag-alala kapag nasanay ang tao na dumidepende sa mga material na bagay, lalo-lalo na sa salapi, na kapag wala na ang mga bagay na ito, nahando na yung worry, yung labis na pag-alala. Kaya kung mapapansin ninyo, sinimulan ni Jesus ang talata 25, no, yung verse 25, sa mga salitang, kaya't sinasabi ko sa inyo. Ha? Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ikabalisa ang inyong ikabubuhay. Therefore, I tell you, do not worry about your life. Bakit therefore? Bakit kaya't sinasabi ko sa inyo? Bakit sinabi niya yung kaya't sinasabi ko sa inyo? Binanggit niya yun sapagkat ipinapakita nito, no? Ipinapakita ng Jesus na mayroong kaugnayan itong sinasabi niya ngayon, doon sa verse 25, doon sa naunang talata. Ano ba yung sinabi doon sa unang talata? Ang sabi sa verse 24, ganito, walang taong maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at mamahalin naman ang pangalawa. O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hindi igagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Merong kaugnayan yung verse 24 doon sa verse 25. Kaya sa pasimulan ng verse 25, sinabi niya, therefore I tell you, kaya't sinasabi ko sa inyo. Ha? So nahandun yung dahilan. Yung dahilan ay doon sa paglilingkod ng tao sa salapi o sa kayamanan, kaya't sinasabi ko sa inyo, yun ang sumunod na talata, in verse 25, huwag ninyong ikabalisa ang inyong ikabubuhay. Ang sobrang pagkabalisa ukol sa buhay ay nangyayari kapag ang isang tao ay naglilingkod at nasasapat sa mga material na bagay. Kapag ginawa niya ang salapi bilang Diyos o pinakasolusyon sa problema o kasiyahan sa buhay, binubulag siya nito tungkol sa realidad na mayroong isang mabuting Diyos na nagkakaloob ng kanyang pangangailangan. Ganun ang proseso. Sa katunayan, hindi lang proseso. Kumbaga, yun ang batas eh. No? Yun ang batas na spiritual, ng spiritual law, na kapag ikaw ay naglingkod sa bagay na yan, nahumaling ka sa mga bagay na yan, binubulag ka niyan sa realidad na mayroong Diyos. Kaya, hindi natin madilimutan yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na mahirap para sa mayaman ang pumasok sa kaharian. Sapagkat binulag sila, siyempre, meron sila ng lahat. So, merong isang city dito, no? Sa UK, sa Scotland, no? Na posh. Ang tawag namin doon, posh yung pag yung talagang, nakakataas ka. Ibig sabihin, maganda ang buhay. At mayroong isang lugar na kung saan talaga yung mga mayayaman ay doon nakatira. Pero halos walang Kristiyano doon. Bakit? Meron sila ng lahat ng kanilang pangailangan.
nasanay na sila na dumepende sa kanilang kayamanan, kaya bakit nila kakailanganin ng Diyos? So, yung ganong klase ng kaisipan, yung ganong klase ng buhay ay bumubulag sa tao para makita niya yung realidad na mayroong isang mabuting Diyos na nagkakaloob ng kanyang pangailangan. Na kahit na wala na yung mga bagay na yan, meron pa rin Diyos na pwedeng magkaloob. Ang sobrang pagkabalisa o sa buhay ay nagpapatunay lamang na ang pinaglilingkuran natin ay ang mga bagay sa mundong ito sa halip na ang Diyos. Pero kapag ipinako natin ang ating paningin sa Panginoong Jesucristo, maaabsuelto natin o maililigtas natin ang ating sarili mula sa ganitong klase ng pagkabalisa o pag-aalala, sobrang pag-aalala. Wala namang maitutulong ang pag-aalala, di ba? Sabi nga ng Panginoon, may dadagdagan ba nito ng 1 oras ang buhay mo? Hindi naman, di ba? Walang maitutulong sa atin ang pagkabalisa. Sa katunayan, sa ganung kalagayan ng sobrang pagkabalisa o pag-aalala, binubura nito sa eksena. Binubura nito sa eksena ang larawan ng Diyos na siyang tanging makapagbibigay sa atin ng ating mga pangailangan. Yung larawan ng Diyos na tanging makatutulong sa atin sa lahat ng ating kailangan. Binubura nito sa eksena ang Diyos. Yung ganong kalagayan, sobrang pag-alala. Isipin nyo, tingnan nyo. Pag ang isang tao ay nasa ganong kalagayan na sobra, labis na pag-alala, wala na ang Diyos. Hindi niya nakikita ang Diyos. Dahil kung talagang siya ay dumedepende sa Diyos, wala yung pag-alala. Minsan, mahirap sabihin na huwag kayong mag-alala. Totoo yan, minsan may lalapit sa mga pastor. Pastor, hingi ako ng tulong kasi sobrang pag-alala ko. Alam niyo, matutulong ng pastor, banggitin lamang yung sinabi ng Panginoon, yung sinabi ng Biblia, bigyan siya ng assurance na ang Diyos ay magkakaloob ng kanyang pangailangan. Babanggitin ng pastor yung mga pangako ng Diyos. Yun na nga magagawa ng pastor Hindi pwedeng baguhin ng pastor yung kanyang isipan. So pag-alis niya doon sa harapan ng pastor, medyo naibsan siya, pero maya-maya nababalik na naman sa kanya yun. Kaya sa madaling sabi, mahirap labanan ang pagkabalisa kung walang tunay na kaugnayan sa Diyos. Mahirap labanan yun. At dito, itong pagsabi ni Kristo na therefore I tell you, do not worry about your life. No? Kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa, huwag niyong ikabalisa ang tungkol sa inyong buhay. Sinasabi niya ito sa mga tagasunod niya. Hindi ito para sa lahat ng tao. Hindi niya magagarantihan ang kalagayan ng isipan ng bawat tao. Pero sa mga tagasunod niya, dapat ito ang taglay nila. Sapagat para sa mga Kristiyano, walang maitutulong ang pag-aalala o ang lubos na pagkabalisa. Dahil ang Diyos ang ating inaasahan. At yung Diyos na yan, siya ang lumikha ng lahat ng bagay at kaya niyang tustusan ang ating pangangailangan. Tingnan niyo halimbawa ito sa verse 26. Ang sabi niya, tingnan niyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o gumagapas o nagtitipon sa kamalig. Gayon may pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Napakaganda ng salita na yun. Gayon may pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Sino nagpapakain sa mga ibon? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagpapakain sa kanila. Hindi ba mas mahal ka kayo kaysa kanila? Sabi ng Panginoon. Wala kayong makikitang ibon na sobrang nag-aalala o labis na nag-aalala kung meron ba silang kakainin bukas o wala. Tila ba alam nila sa kanilang sarili
Alam nila sa kanilang puso na pinapakain sila ng Amang nasa langit. Meron silang ganong kumpiyansa. Meron silang ganong pagtitiwala. Hindi nalingid sa kaalaman ng marami sa inyo. No? Yung mga geese, yung mga ducks, no? Yung mga ibon. Sila ay lumilipat ng lugar pag yung taglamig na. Lipat sila mula. Minsan, may mga ibon na lumilipat mula UK, no? Hanggang Australia. Dahil pag malamig na, hindi nila kaya mabuhay sa yelo, sa snow, o sa taglamig. So, lilipat sila ng ibang lugar. At alam niya na may mga migrating birds na tinatawag. At iyon ay isang paraan ng pagpo-provide ng Diyos sa kanilang pangangailangan. Meron silang sense. Nasa-sense nila yun. Alam nila. No? Wala pa yung winter time, lumilipat na sila. Alam nila yung panahon ng paglipat nila. So, walang nagturo sa kanila, pero nilagay ng Diyos yun. At ganun ang provision ng Diyos sa kanila. Ganun binubuhay ng Diyos ang mga ibon. Tingnan nyo itong isang ito. Itong ibong ito, makikita ninyo. Nung kinunan ko yan noong Huwebes. Anong kanyang ginagawa? Di ba parang nagsasayaw itong seagull na to? Pero ang totoo, ang ginagawa niya ay ginagaya niya yung vibration sa lupa kapag pumapatak ang ulan. Dahil kapag pumapatak ang ulan, ang mga bulate ay lumalabas. At kapag lumabas ang bulate dahil sumasayaw siya, no? Dahil ginagaya niya yung vibration ng ulan, pag lumabas yung bulate, meron siyang pagkain. So, ganun ang sistema ng Diyos sa pagpapakain niya sa ibon. Paano natutunan ng seagull na ito, ng mga seagull, paano nilang naisip yun? Nagayahin yung vibration ng ulan para lumabas yung bulate. At paano nilang nalaman na kapag may vibration ng ulan, lumalabas yung bulate? Sino nagturo sa kanila? Again, nilagay ng Diyos sa kanila yung ganong pakiramdam o kaalaman. Normal na sa kanila yon. At ganun ang isang paraan ng Diyos para pakainin ang mga ibon. Pero ang sabi ng Diyos, mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon. Kaya mga ibon di nagwo-worry. Alam nila na inaalagaan sila at pinapakain sila ng Amang nasa langit. Maging ng mga bulaklak. Sabi nga, di ba? Doon sa binasa natin kanina, maging si Solomon na hindi nakapagbihis ng ganung karangya, ganung ganda, kasing ganda ng mga bulaklak. Pero ang Diyos, binihisan ng mga bulaklak na ito. Ng ganung kagaganda. At marami pa mga bulaklak tayong hindi nakikita na talagang magaganda. At kung gano'n ang ginagawa na ng Diyos sa mga ibon at sa mga bulaklak, hindi ba niya pwedeng gawin sa atin yon? Of course, pwede niyang gawin sa atin yon. Kaya niyang gawin para sa atin yon. Merong kwento tungkol sa ibon at bulaklak, isang pabula o isang fable. Ang sabi ng bulaklak, kaming mga bulaklak ay masayang nakakasaya o sa bawat ihip ng hangin at hindi kami nag-aalala sa buhay. Sabi naman ng ibon, kami rin namang mga ibon ay masayang nakakaawit sa bawat araw at hindi nababahala tungkol sa aming kakainin. Nagsalita uli yung bulaklak. Sabi niya, pero bakit ang mga tao sa lupa ay laging malungkot? Mainit ang ulo at nababalisa ukol sa kanilang buhay. Ang sabi ng ibon, siguro wala silang ama sa langit na tulad natin. Merong katotohanan ng pabula o yung fable na yun. Maaaring ganun nga. Kaya masyadong nababalisa ang tao o mga Kristiyano mismo ukol sa buhay ay dahil walang ama. Wala silang ama sa langit
na tulad ng mga ibon at mga bulaklak. Sa totoo lang, hindi tayo dapat mabalisa ukol sa mga bagay nito. Kung paano ang mga ibon at bulaklak ay hindi nababalisa o hindi nag-aalala sa buhay nila. Bakit? Bakit tayo hindi dapat mabalisa ukol sa buhay? Una, because God can provide our needs. Because God can provide our needs. Sapagkat kaya ng Diyos na tustusan ang ating pangangailangan. Kaya niyang ibigay ang ating mga pangangailangan. At yun yung binanggit niya mula verses 26 hanggang 31. Walang imposible sa Diyos natin. Siya ang lumalang ng lahat. So, paano niyang hindi kakayanin na bigay sa atin ang ating pangangailangan? Kung mga ibon nga, pinapakain niya eh. Yung mga bulaklak, binibihisan niyang mga ganda. Tayo pang mga anak niya. So, hindi tayo dapat mabalisa dahil kaya ng Diyos na ipagkaloob at tustusan ang bawat pangangailangan natin. Pangalawang dahilan, sapagkat tayo ay mga tagasunod ni Kristo, hindi tayo dapat mabalisa ukol sa buhay sapagkat we are followers of Jesus. Tayo mga tagasunod ni Kristo. Sabi doon sa verse 32, sa unang bahagi ng verse 32, sapagkat ang mga bagay na ito ang pinagsisikapang makamtan ng mga hentil. Yung mga bagay na yun, yung mga material na bagay, yung anong kakainin, kung anong isusot, yan ang pinagsusumikapan o pinagsisikapang makuha o makamtan ng mga hentil. Pero hindi tayo mga hentil, ibig sabihin yung mga hindi mananampalataya. Sapagkat sa punto de vista ng mga Hudyo, ang mga hentil ay hindi mananampalataya. So, ibig sabihin, ito ang mga pinagsusumikapang makamtan ng mga hindi mananampalataya ng Diyos o hindi mananampalataya ni Kristo. Yung mga bagay na yan. Yun ang kanilang numero unong pinagsusumikapan. Pero dahil tayo ay tagasunod ni Kristo, hindi tayo dapat mabalisa tungkol sa mga bagay na ganyan. Do not worry because you are a follower of Christ. At hindi ka unbeliever. Kung ikaw ay believer, kung ikaw ay follower ni Christ, dapat ang worry ay hindi bahagi ng iyong buhay. Hindi dapat maging bahagi yan. Sabi, ito yung pinupunto ni Kristo. Hindi kayo dapat mabalisa, sapagkat ang pagkabalisa ay dapat sa mga unbeliever lamang. Kayong mga followers ko ay hindi dapat ganoon sapagkat pangatlo, meron kayong Ama sa langit na mabuti. Sa verse 32, yung pangalawang bahagi ng verse 32, ang sabi, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam ng mabuting Diyos, Ama natin sa langit na kailangan natin yung mga bagay na yan. Kung tayo tagasunod ni Kristo, kung tayo nananampalataya sa Diyos, alam niya ang ating pangangailangan at dapat lang na hindi tayo mabalisa ukol sa mga bagay na ito. So, because we are followers of Christ and because God is our good Father, kaya hindi tayo dapat mabalisa. That's the reason why, one of the reasons why we should not worry. Because God is our good Father in heaven. Napakabuti ng Diyos. At gusto kong inuulit-ulit yan sa inyo. Ang Diyos ay mabuti, hindi siya maramot. Sa side track lang ako ng konti. Alam niyo kapag ang Diyos, ang inyong pananaw sa Diyos ay siya ay mabuti, mapagmahal, mabiyaya, mapagkalinga. Pag yan ang nabuo sa isipan nyo at laging yan ang nasa isipan nyo, yung ganong paniniwala, pagkakilala sa Diyos, nagiging ganyan din ang inyong buhay. Paano kayo makitungo sa iba? Mabuti rin, mahinahon, mabiyaya, magandang loob,
sapagkat ganun ang Diyos nyo. Pero pag ang pagkakilala nyo sa Diyos, siya ay mahigpit, siya ay stricto, yung tila baga, pag ginawa mo yan, todas ka sa akin. O palo ka sa akin. Pag ganyan ang kaisipan natin tungkol sa Diyos, laging ang ating pagtrato sa ibang tao, ganun din, mahigpit din. Ang ating mensahe sa kanila ay hindi pag-ibig ng Diyos, kundi judgment ng Diyos, yung hell, yung hellfire and brimstone na tinatawag. Yung judgment ng Lord. Na kapag hindi kayo nagsisi, tatapon kayo sa impyerno. Kasi yun ang pagkakilala nila sa Diyos. Pero yung, alam mo yung judgment of God, tuldok lang yun na larawan sa buong Biblia. Ang talagang larawan ng Diyos sa Biblia ay si Kristo. Diyos na mabuti, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagkumbaba, Diyos na yumayakap sa mga makasalanan at nagmamahal sa mga kasalanan, na handang ialay ang kanyang buhay para sa mga kasalanan. Yung judgment, maliit na bahagi lang yun, at yun ay para doon sa mga hambog, doon sa ayaw kumilala sa kanya. Hindi yun para sa lahat ng tao. Pag ganun ang pagkakilala natin sa Diyos, ganun tayo rin sa ibang tao. Pero ang Diyos natin ay mabuti. Siya ay mapagbigay, mabiyaya. At kapag ganun ang ating pagkakilala sa Kanya, kumpiyansa tayo. Tiwala tayo na lahat ng ating pangangailangan ay ipagkakaloob niya, sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. At yun nga yun. Siya ang ating amang nasa langit. Kaya, hindi tayo dapat mag-worry, sapagkat meron tayong isang napakabuting Ama sa langit. So, bakit tayo hindi dapat mag-worry? Why should we not worry? Why we should not worry? Because God can provide our needs. Pangalawa, because we are followers of Christ. At pangatlo, because God is our good Father in heaven. At pang-apat, because if we seek the kingdom first, we will have all the other things in life also. If we seek the kingdom of God first, we will have all the other things in life also. Kapag ating inunang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ipagkakaloob din sa atin ang lahat ng bagay para sa ating buhay. Pero ang excessive worry, ang sobrang at labis na pag-aalala o pagkabahala, ay pumapasok yan sa eksena kapag hindi natin hinahanap ang kingdom of God. Excessive worry about life creeps into our hearts so easily when we don't seek God's kingdom first and His righteousness. Ang labis na pagkabalisa ukol sa buhay ay madaling nakagagapang sa loob ng ating mga puso kapag hindi natin inuunang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Kaya nga sa verse 33, ang sabi ni Jesus, "But strive first for the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Subalit pagsikapan muna ninyong matagpuan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay daragdag sa inyo. Sa madaling sabi, kapag pinagsikapan o pinagsumakitan nating matagpuan ang kaharian ng Diyos, inuna natin ito, ibig sabihin, matatagpuan din natin ang lahat ng ating kailangan. Pero imposible na matagpuan ang kaharian ng Diyos kapag inuuna natin yung ating mga kailangan. Ano ba ang unang-unang kailangan natin? Hindi ang pagkain. Hindi ang damit. Hindi ang salapi. Ang unang-unang kailangan natin sa buhay, Ang Diyos. Ang buhay natin mismo na Siya ang nagbibigay. Kaya nga yung buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagkain, sabi ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat yun ang una natin hanapin, ang Diyos ang unahin natin. At makikita ninyo, kapag inuna natin ang Diyos, bahala si God sa atin. Ano yun? Garantisado yun.
Pero kapag inuna natin ang mga bagay na tungkol sa yung mga bagay dito tungkol sa buhay, no? Yung mga tulad ng pagkain, damit, lahat ng material na bagay. Maaaring tayo ay masadlak doon sa kalagayan na nagtitiwala na tayo o dumedepende na tayo sa mga bagay na nasa paligid natin at hindi na sa Diyos. At kapag ganun nangyari, darating yung pagkakataon na mag-worry tayo na husto. Dahil doon tayo nakadepende sa mga bagay na yan. Kaya maging puso natin ang hanapin muna lagi ang kaharian ng Diyos. At kapag ganito ang ginawa natin, tinitiyak ko sa inyo, at itataya ko ang buhay ko sa pagsabi na kapag ganyan ang ginawa natin, inuna natin ang kaharian, inuna natin hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, matatagpuan natin yung ating mga pangangailangan. Ipagkakalob ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Sigurado yun. Hindi ako naniniwala hindi niya gagawin yun. Dahil kung totoo ang Diyos, at talagang totoo ang Diyos, totoong may Diyos, kapag inuna nating hanapin ang kanyang kaharian base doon sa sinabi niya, garantisado yun. Ipagkakaloob niya ang ating pangangailangan. Ang problema lang kung bakit naghihikahos ang maraming tao, parang tila baga wala nang makain. Dahil nga hindi hinahanap ang Diyos. Ang hinahanap ay yung tinapay. Ang hinahanap ay yung pera. Lalapit sa Diyos para dun sa pera. Actually, ganun nga di ba? Kaya nagsisimba para i-bless. Kaya pumupunta sa simbahan para pagpalain. Sa mga panalangin natin, madalas ganun din, puro hingi tayo sa Diyos. Ibig sabihin, lumalapit tayo sa Diyos, yung paglapit natin ngayon, parang suhol. Lord, eto ko. Nandito ko ngayon sa harapan mo. Blessing naman dyan. Hindi natin sinasabi, pero tila baga yun ang larawan ng kaugnayan natin. Kung matatawag ang kaugnayan yun sa Diyos. At hindi dapat ganun. Sikapin natin na maging puso natin yung paghahanap sa kaharian ng Diyos. Yung, kumbaga, yung tipo na masasabi niyo, Lord, gusto ko yung kaharian mo kahit na wala akong makain. Ngayong araw to, kahit na wala akong makain bukas, gusto kong makita yung kaharian mo ngayon. Yung tipo na ganun. Yung mula sa puso na pagsabi ng ganung pananalita. Lord, kahit na wala akong makain bukas, gusto kong makita yung kaharian mo. Gusto kong masumpangan yung kaharian mo. Kapag ganun ang heart natin kay Lord sa kanyang kaharian, itataya ko ang buhay ko sa inyo. Sigurado yun, ipagkakaloob niya yung pangangailangan niyo. Basta inunan niya siya. Dahil yung sinabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you as well. Totoo yun. Hindi pwedeng magsinungaling si Kristo. So, bakit kayo mag-worry? Kung nahandyan ang kaharian ng Diyos na pwede nyo unahin, na kapag inunan nyo ay bahala si God sa inyo. Si God ang bahalang mag-provide ng pangangailangan nyo. Pero pag inunan nyo ang mga bagay, ibig sabihin lang gusto nyo i-control ang inyong buhay. Gusto nyo kayo ang mamahala sa inyong buhay. At kapag wala na kayo nasa control, pag out of control na kayo, ayun na, nagwo-worry na. Yun ang epekto nun. So, huwag mag-worry ukol sa mga material na bagay. Mag-worry ka kung hindi mo interes na hanapin ang kingdom of God. Yun ang problema doon. Doon ka mag-worry kapag hindi mo interes na hanapin ang kingdom of God. Dahil hindi talaga mapapanuto ang kalagayan mo sa buhay kung hindi mo pagsusuminga bang hanapin ang Diyos at ang kanyang kaharian. Pero mas makabubuti na sundin ang payo ni Jesus dahil yun talaga ang tama at yun ang totoo para makaalpas
para maabsuelto, para makaligtas tayo sa worry, o para hindi tayo maging bihag, maging alipin ng worry o ng pag-aalala. Ano yung payo ni Jesus? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ito ang pakauhawa natin. Sapagat kapag ito ang pinakauhawa natin, ito ang pinagsumikapan natin, garantisado yun. Garantisado yun. Ipagkakaloob ng Diyos ang ating pangailangan. Sapagat siya ang naghahari na, siya ang maghahari sa atin. Kapag siya ang hari, at tandaan ninyo, sa konsepto ng mga Hudyo, ang hari, siya rin ang shepherd, siya rin ang pastol, siya ang nangangalaga sa kanyang mga nasasakupan. Kapag siya ang hari natin, pangangalagaan ka niya. Aakayin ka niya sa berdeng pastulan. Susuplayan niya yung iyong pangangailangan. Ipagkakaloob niya at ikaw ay pahihimlayin niya sa tabi ng batis na busog na busog. So, bakit ka magwo-worry? Samantalang nahandyan ng Diyos. Nahandyan ng kanyang kaharian na kapag inuna mo, lahat ng bagay na ito ay idaragdag niya sa iyo. So, be worry-free. Sa paanong paraan? Hanapin mo yung kingdom of God. Hanapin mo yung kingdom of God. Ito ang pagsumikapan mo muna. Ito ang unahin mo sa iyong buhay. Ito ang pinakamithiin mo na masumpungan. Dahil narito yung sikreto eh. Sabi ko nga kanina, mahirap laban ng worry kapag wala kang tamang kaugnayan sa Diyos. Maging sa mga Krisyano, minsan, nagwo-worry pa rin. Dahil simba lang at saka ma-entertain. Pero wala talaga yung seeking God Himself. Yung paghahanap mismo sa Diyos. Pero pag meron nun, at nakita ni Lord yung puso natin, talagang hinahanap natin siya at ang kanyang kaharian, then lahat ng pangangailangan natin, gagawan, may paraan siya. Gagawan niya ng paraan niya para isupply sa atin. Kaya, ang bawat tagasunod ni Kristo, na mayroong Ama sa langit na mabuti, na naghahanap sa kaharian ng Diyos muna, ang mga ito ay walang pag-aalala sa buhay. Sila'y kumpiyansa na ang Diyos ang magpo-provide, kakatagpo ng bawat pangangailangan nila. So doon tayo sa ganung kalagayan na kinikilala natin ang Diyos ang ating taga-pagbigay ng ating pangangailangan, na tayo ay sumusunod kay Kristo, na mayroon tayong Ama sa langit at hinahanap natin ang kanyang kaharian. Dahil kung tutusin, wala talaga tayong magagawa kung wala ang Diyos, kung wala si Kristo. Pero kung tayo na kay Kristo, tayo sinusunod natin yung prinsipyo na yan ng Matthew 6:33, i-memorize niyo yan. Matthew, iba sa atin, memorize na yan. Yung Matthew 6:33, pag sinunod natin yung prinsipyo na yan, garantisado yan, God will provide our needs at magiging worry-free tayo. Mawawalan tayo ng pagkabalisa o sobrang pag-aalala sa buhay. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, once again, we thank you for your goodness. Salamat sa pagiging mabuti mo sa amin. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng aming pangangailangan, na dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon, ang buhay namin ay nakasalig sa iyo. Ikaw ang aming lubos na inaasahan. Turuan mo kami na lagi kang hanapin. Laging hanapin muna ang kaharian mo at ang iyong katwiran. At tapat ka sa iyong pangako na kapag ginawa namin ito, wala kaming dapat na ipag-alala sa buhay, sapagkat ikaw ang kakatagpo, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning sa inyong dalawa. Pati good morning. Hindi lang sa inyo, kundi sa mga nakikinig din, sa mga nanonood din. Yes po. Good morning sa lahat. Okay. So, ito pong series po na to, or yung ating pong gagawin sa umagang ito ay parang po ma-break yung ating pong mga usual na ginagawa. So, just a conversation with our leaders, kay Julius at kay Pastor.
So, may question lang po ako. So, para po sa inyo, kung halimbawa, di ba tayo po ng mga Kristiyano, nag-witness tayo, ginagamit po natin yung pakikipag-usap sa mga tao para may-share natin yung gospel. Paano po tayo, kahit po hindi tayo mag-share ng gospel, kung merong hindi tayo kakilala, paano po natin sinisimulan para po sa inyo? Paano niyo po sinisimulan yung pakikipag-usap sa ibang tao? Alright. Ate Jen, no? Actually, nung nakita ko yung topic, parang napaisip ako, ano nga ba? So, napansin ko nung mga nakaraang mga panahon yun, no? May mga talagang members tayo na hindi natin nakakausap talaga eh. Kasi parang, ewan ko, di ko alam kung paano ba natin sila i-approach on the way, kung paano natin sila kakausapin. Na-realize ko lang na para maka-communicate tayo, magkaroon ng conversation with them, talagang aalamin mo yung interest nila. Kumbaga, dapat lagi ka nagtatanong, kamusta, ganyan, until to the point na magkaroon kayo ng common interest. Kasi dun mabibuild yung conversation nyo. Si Pastor, ikaw. Nung bago ka pastor dyan sa UK, paano mo sinimulan yung conversation mo sa... Dito kasi starting a conversation, hindi mahirap. Napakadali dito kasi people are open. Ano? Bukas sila sa ganun eh. Hindi katulad sa atin, dahil nag-iingat tayo sa strangers, so hindi tayo basta-basta nakikipag-usap. Sa atin, sa loob ng elevator, pag dalawa lang kayo, kahit na 150 floors, walang ibuan yun. Diba? Dito hindi. Kahit tatlong floor lang. Once na sumara yung pinto, they will start a conversation. So, hindi mahirap dito. Pero if you're talking about yung how do you start a conversation about your faith, yung katulad na sabi ni Julius, start doon sa common interest ninyo. At mahalaga yun na doon kayo magsisimula. Pero hindi ko sure kung ano yung pinag-uusapan natin with regards to conversation. Ito ba ay conversation regarding our faith or merely conversation as person to person na usapan para ma-build up yung relationship. Relationship. No? So, kung relationship ang pag-uusapan natin, start sa common interest o doon sa alam din niya. Kasi kung halimbawa ako, pastor, at nagsimula ako makipag-usap sa isang tao na ang binuksan kong topic, halimbawa, ay theology na wala naman alam doon, siyempre, hindi magiging interest yun. Hindi magiging interesting yun para sa kanya. So, yun. Yung alam niya at yung basic na alam mo na kaya mo ring sundan at pwede mong pwede mo siyang dalhin kung saan man yung usapan na yun. Mas maganda yun ang pag-usapan ninyo, yun ang simulan. Yes. Sabi po dun sa nabasa ko, na kapag daw nag-start tayo ng conversation, huwag tayong magtatanong ng yung open-ended yung question yung halimbawa, kamusta ka? So, mga ganun na question. Kasi, pagka daw ganun yung ano mo, pwede nyo nang sagutin ng okay lang, tapos na yung usapan. So, magpapanibagong build ka na naman ng pakipag-usap. Yeah. So, mas maganda raw kapag nag-build tayo ng communication sa kanino man, ang gagawin natin is yung tanong natin ay halimbawa ay kung paano pa natin sila mas makikilala. So, halimbawa, ano yung pinagkaabalahan mo ngayong buong linggong ito? So, by that, na question, sa pamamagitan ng question na yon, magkakaroon kayo ng conversation na. Yun, okay yun. Yung question na ano yung pinagkakaabalahan mo sa itong linggong to. Di ba madali yun? Halimbawa, kami ni Julius o tayo, Jen. No? Di ba, nakita tayo. Yung question na ano yung pinagkakaabalahan mo this week, madali, masasagot mo yun sa akin, di ba? That's because meron na tayong
ibig sabihin, magkakilala na tayo. Pero isipin natin kung ano sa hindi mo kakilala. Parang will he or she be open na sabihin kung ano yung pinagkakabalaan niya. Okay, maganda yun na hindi open. Talaga totoo yun. Hindi dapat open-ended yung question. Pero to start a conversation with somebody na hindi mo pa masyadong kilala, be prepared ka na talagang makaisip ng question. Like, halimbawa, nakaupo ko umupo ako, nagko-coffee si Julius, halimbawa dyan ewan ko sa lugar yan. Sa kapihan ni Mang Bernardo. Social yan, Pastor, sa BGC siya. Oh, di pa, nagko-coffee siya dyan, ano? Coffee Tapos, pwede bang makishare sa table mo? Tapos sinabi niya, okay lang. And then, yung painting sa likod niya, pwede ako mag-comment doon. Pwede ko sabihin sa kanya, napanood ba yung painting sa likod mo? Maganda yan. Doon, pwede mo na-start yun eh. Na meron kang, pwede kayong pag-usapan. Then, ako rin, mahilig ako sa painting, gano'n, ganyan. So, yun. Pero yung, anong pinagkakabalahan mo this week? Hindi kami magkakilala. Tapos baka sabihin pa niya sa akin, anong pakialam sa akin? Nangingialam. Dito, kadalasan yan, sabi ko, hindi mahirap mag-open ng question. Kadalasan yan, ang unang-unang pinag-uusapan, weather. Weather, yun nga po. Yan daw yung mga top. Top questions daw po yan to start a conversation, yung panahon. Yan. Pero paano naman kapag talagang kilala mo na, no? Or magkakilala kayo, pero hindi kayo talaga totally nag-uusap or matagal na kayo hindi nag-uusap, how will you start the conversation with that? Ulit, sorry. I mean, kilala mo na, for example, kasi ganito may ganito yung mga maraming culture ng church no. Merong mga magkakilala naman kayo, though hindi kayo nag-uusap. So paano mo sisimulan yung conversation with him or with her? Na alam mong matagal mo nang hindi nakausap or hindi mo na masyado nakakausap, pero gusto mo siyang kausapin, anong gagawin mo? Yeah, tingnan mo yung suot niya. Then, find something na pwede ka mag-comment. Although sa atin, ang madalas natin kasi yung opening natin is kamusta, di ba? O, kamusta na? Yeah. Okay lang. Di ba? Yung okay, yung sagot na okay lang, ano na yun eh. Tapos na usapan. Given na yun. Tsaka talagang normal na yun. Kahit hindi nga okay yung tao eh. Sasabihin niya okay lang. Yeah. So, correct. Find something na talagang you can start sa yung suot niya, yung buhok niya. Wag lang yung sa palagay mo na makaka-offend. Iko-compliment. Iko-compliment mo siya dun sa kanyang kung ano man. Yan. Ngayon, kung ang premise ay magkakilala na kayo at nasa church kayo, di ba? Yun, yung sinabi ni Jen kanina. Anong pinagkakaabalahan mo this week? Kasi magkakilala na kayo eh. Di ba? Agree din ako doon. No? Actually nga, yung naisip ko is dapat din siguro yung mga intention natin talagang may care tayo doon sa tao. Kasi parang importante din kasi na nafe-feel ng taong nakausap natin na we care for them. Oo. Kasi the reason why we are starting a conversation is because of that fact. Yeah. Na we care. Kasi kung hindi ka naman, kung wala, ang isang tao na walang pakialam na makipag-converse with others, yung taong walang care. Pero if you are trying to find some way na mag-start na conversation because you care, yun ang yun, dahil mayroon kang care sa kanya, kaya gusto mong mag-start ng conversations. So, pero yun din, be ready rin na people will turn you down. Minsan, ayaw nila makipag-usap. Meron naman tao na open sila na talagang lalapit siya pag may problema, makikipag-usap sa'yo. Just like one time dito sa bahay. 2 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning. Yung kaibigan ni Colleen pumunta dito, pero hindi pumasok kasi bawal pumasok eh. Basta tinawagan siya, bumaba si Colleen, umiiyak yung kaibigan niya dahil may problema. So, yung mga ganung bagay, yung mga ganung pagkakataon, kailangan maging sensitive ka. Kahit natulog ka, kahit napagod ka. Kasi merong malaking pangangailangan yun. So, you have to
You talk. Minsan, yun lang kailangan makipag-usap ka lang. Kahit na hindi ka magbigay ng solusyon Makinig, yung mga parang gano'n, no? Makinig. Yung mga tao na stress, may depression, sometimes, nahandun ka lang para may makikinig lang, na alam nila na may kasama sila. Yun, mahalaga yun. So, kailangan maging sensitive doon sa gano'n. May mga tao naman na sinosolo nila yung sarili nila at hindi healthy yun pag sinosolo yung problema. So, kailangan maganda na may communication. That's why, yun nga, gusto natin sa church na ang bawat isa talaga nakikipag-communicate kahit na hindi tayo nagkikita personally, kahit sa chat lang, nagsasabi sila, open sila, natanong sila, nagkukwento sila. Kaya nga, naisip ko noon, di ba, nag-open tayo actually. Kung sino yung gusto mag-video, sabihin nyo lang kung ano yung experiences nyo sa buong Sanlinggo, i-share nyo lang. Kasi kung halimbawa talagang mayroong problema, maralaman natin. So mahalaga yung communication, mahalaga yung conversation sa body of Christ. Dahil, we are community. Ang church is a community. Sa community is kasama yung communication. Hindi pwedeng mawala yun. So, walang solong Kristiyano. Walang solong Kristiyano. We are part of the body. So, kailangan makapag-usap at kausapin. Sabi nga, para daw makita na interesado ka dun sa kausap mo, kapag nakikipag-usap ka, makikita niya na interesado ka sa kanya kapag nagre-react ka sa sinasabi niya. So, minsan, or madalas, ang ginagawa, lalo na ngayon, nung nauso yung cellphone, nakikipag-usap tayo, pero nakatutok tayo dun sa cellphone. So, isa yon sa mga dapat na maging practice. Although ako doon, kasama ako doon sa, ayan, nagre-react si Bong. Isa ako sa gano'n na kapag may kausap, tapos may hawak kong cellphone, hindi ko siya, kumbaga may mga times na hindi ko na mamalayan na may kausap nga pala ako, tapos hawak-hawak ko pa yung phone na may iba rin akong kausap. So, yun. Tsaka hindi lang yun. No? Even sa family setting, sa amin ngayon, talagang binawal na namin yung pagkakain kami sa labas. Walang may cellphone. No? Kasi yun nga, anti-social yan na imbes na makapag-usap kayo. Apo. Dito din po, binawal na namin. Pag kumakain, bawal na po may cellphone. Gagawin ko nga yan sa bahay. Pagka kumakain, kasi yun yung pinaka-time na pwede yung mag-usap talaga ng At yun nga, nawawala yun yung personal communication dahil nga nakatutok na sa cellphone yung mga tao. Which is hindi maganda. Pero, yeah, if we want to start a conversation, we can find ways, no? Basta maging creative lang tayo. Hanap tayo ng masisimulan ng pag-uusapan. At yun nga, dahil we are in a church, no? Kailangan natin makipag-usap, makipag-converse. Yung pagiging mahiyain, alam ko nasa personality yun, pero dapat yun ino-overcome paunti-unti. Na sanayin na nakikipag-usap kahit pa paano. Kasi part yun ng community, ng body of Christ. Tama po. Okay, last message sa bawat isa. So, I think siguro lang. Sige, ko muna, Julius. I think siguro, yung message lang siguro for everyone who's listening on this, sana magkaroon ng ganun tayong attitude na when it comes to with the communicating, lalo na sa panahon natin ngayon, talagang ito lang yung way natin through online. Sana everyone should participate and talagang makisama sa ganito nating way para magkaroon tayo ng fellowship, lalo na sa mga members natin. Yes. Kapag pupulsahan natin ang church, ang GTCC, meron tayong group chat. Meron tayong Facebook page. Meron tayong Facebook account. Pero ang karamihan sa atin, majority na napupunta ko, ay hindi nagko-converse.
sa panahon ito ng quarantine at pandemic, no, na doon talaga dapat lumabas yung yung mga tao na kahit doon sa area na yan, they communicate. Ang hindi ko alam kung anong problema kung bakit hindi nagagawa yon. Siguro nahihiya sila. Pero sabi ko dapat i-overcome, isasantabi yun dahil hindi yun Christ-like pagiging mahihayin. No? Pero ito yung panahon na dapat maging solid tayo, magkakasama pa rin. Ano sabi niyo ng isang radio station dito, na Christian radio station, meron silang motto na disconnected world but we are a connected church. So ang mundo ay disconnected sa isa't isa because of the quarantine. Pero ang church dapat connected pa rin. Connected pa rin tayo. So kahit sa chat, nakakapag-post sila ng mga, nakakapag-post sila ng mga bagay-bagay. But more so na dapat makipag-communicate. Hindi lang posting sa Facebook. Hindi. We communicate. We converse. Hello, mga kapatid. Okay lang ako dito. Kamusta kayong lahat? Something like that. No? Para makita lang na buhay sila. So, hindi nga natin alam na kung sino nag-backslide, kung sino yung buhay pa talaga. I mean, okay pang spiritual life. So, mahalaga na mailagay natin doon sa tamang kalagayan. Kahit na maliit lang tayo na church, mailagay natin sa tamang kalagayan ng bawat isa with regards to communicating with one another. Okay. So, marami pong salamat sa oras po na inyong iginugol, Julius and Pastor. Salamat din sa iyo, Jen. Salamat, Julius. Thank you po. So, sa susunod po na mga linggo, may panibago po tayong topic. So, kung meron po kayong gusto na i-discuss natin or namin, or kung sino pa yung gustong mag-join sa ganitong meeting, pwede po kayong sumali. So, marami pong salamat at magandang umaga. Thank you sa inyong lahat. Thank you. Good morning. Bye-bye. Good morning sa inyong lahat. Bye.